Sige, Father, ito naman, ngayon kita tatanungin. Ano ang latest na librong nabasa mo? Yung diksyonaryo kanina, nabasa ko eh. Ako yung breviary kanina umaga. At saka ito. Siyempre, ngayon, babasahin natin ito ngayon. Yan. Hindi, kaya ako natanong kasi, Father. Alam ko namang simula pa noon, mahilig ka nang magbasa. At ang topic natin related sa yung pagbabasa. Walang iba kundi yung aklat. Di ba? Ang binabasa. So, aklat. So, kaya tanong ko, ano yung latest mo nabasa? Pero bukod doon sa lectionary kanina, meron ka bang bagong libro o bagong aklat na binabasa? Siyempre. Hindi nawawala talaga sa yung pagbabasa, no? Although ngayon medyo hindi na kasing kagaya dati. No? Pero nagbabasa, no? Paunti-unti kasi minsan bago magbigay ng mga talks, so kailangan natin na kumuha rin ng ibang mga pagbabatayan na ating sasabihin, no? Kasi hindi naman pwedeng hula-hula lang. No? O invento lang lagi nung lalagay mo ron. So, di ba? O kaya yung nakukuha mo sa Facebook. Oo, yung mga reels, yung mga meme, no? Pero kinakailangan kasi meron kang malinaw na pinagbabatayan, no? So, yun nga lang, sabi ko nga, hindi na kagaya dati na pati yung leisure reading. Wala na. Hindi ganun kadali ngayon. Hindi naman sa wala na, kundi hindi lang ganun kadali. Kasi pagka humawak ka ng aklat o nagsimula ka magbasa ng aklat, kailangan may oras ka talaga, no? Kasi mawawala ng saysay yung aklat kung hindi mo rin maintindihan yung babasahin. Kasi minamadali mo. Oo. Ikaw ba, Father, nung bata-bata pa tayo pag makapal ba ang aklat, mas gusto mong basahin? O na-challenge ka? Hindi naman, pero nakapagbasa ako talaga ng aklat na ganito kakapal. Nung nandun ako sa Roma, 2. Kasi may report. Tapos talagang tatanungin ka ng teacher, tungkol dito, ano to? Di po pwedeng yung binasa. Sabagay. Ako kay Father Pros dati nagbabargain. Father, labang mas manipis-nipis ng konti dyan. Hindi. Yung sa amin kasi, yung sa Roma, ang ginagawa, parang may mga titles doon. Pero nakalagay doon, kung pag ito pinili mo, ilan yung aklat na babasahin mo. Yung pala kasi, isa makapal, isa yung iba maninipis lang. So, pag yung maninipis, 4 babasahin mo, itong makapal, 2 lang. Doon na lang ako sa makapal. Talaga. Wise. Yan ang Kaya ko po natanong mga ka-verbum si Father. Kasi yun po yung ating topic, yung aklat. No? Kayo po ba, bukod sa Bible, anong aklat ang inyong huling nabasa? Kasi minsan, Father, importante rin talaga. Hindi lang siya leisure kasi minsan exercise din ang pag-iisip yung pagbabasa Importante din na meron tayong binabasa. Actually, kahit na nga hindi ka naman gaanong na kapag-aaral na ngayon, di ba, yung iba, kahit nga yung iba hindi nakapag-aral talaga, na at least siguro yung hanggang maturuan sila magbasa hanggang doon. Pero napakalaki ng naitutulong ng pagbabasa. Yes. No? So sabi ko nga doon sa isa na nitong lately nakakausap ko, shout out kay Laika Jimenez. No, na naggagawa siya ng mga essays. Lagi kong bilin sa kanya, magbabasa ka ng aklat. Yes. Not necessarily grammar book, no? Kundi yun lang mga kahit novels, kasi lumalawak yung vocabulary mo. Yes, yun yung importante. Nakaka-adapt ka ng style, ng pagsusulat. Yun pati yung grammar mismo. Kasi sasanay ka, ito dapat ito kasunod. No, ganyan. Yung tamang pagkakasunod-sunod ng salita. Coherence. Yan, lahat ng yan nandun. Yan. Kaya importante ang aklat. Siguro, isa na rin dahilan kaya siguro napili ni Padre to kasi back to school na naman karamihan, di ba? Yes. Para maingganyo. At dahil, speaking of makaingganyo magbasa, i-share niyo po mga ka-verbo mga ating program ngayong gabi, no? I-share niyo sa mga anak niyo, sa wall ninyo, sa mga pamangkin ninyo para mas marami pa po ang mahikayat na magbasa. Hindi lang ng aklat, kundi ng Biblia, di ba?
Dahil ang Biblia isa ring aklat. Ito isang uri Na na. kung tutuusin- In fact, Father, collection of books. Aklat ng mga aklat. Yes, aklat ng mga aklat. Napakaraming matututunan po dito. Kaya, kung ready na po kayo, tayo po ay mag-shoutout muna sa ating Amen. mga social media partners and then we will move to our program. Batiin ko lang po una, yung mga, ito, mahilig din magbasa to malamang eh. Ang taba din ng isip nito, ang dami din nasasabi palagi pag nakikinig ako sa Teka comedy. muna, paano mo nalaman kung mataba yung isip? Maraming sinasabi, Father. Ang dami niyang galing sa ganitong sumulat. Walang iba kundi yung boss natin sa TV Maria, si Father Roy Bellien. Napaka-wide reader din yan. Ganon din si Amen. Miss Sharon Islam. Dahil ang kapal ng salamin yan, baka dahil sa pagbabasa din. Baka naman kakapanood yun na. Kasi taga TV Maria. Oo. Ganon din si Miss Kat Diaz, no, na palaging nakasubaybay at nakapartner sa atin dito sa Batang Minor TV. Ganon din sa ating mga social media partners dito sa Diocese. Unahin na natin ang Biblical Apostolate of Malolos sa pangunguna ng RDW or ng Religious of the Divine Word. yes, Siyempre, naroon si Mother Angeline Tamac. Mother Angeline Tamaken. Good evening po sa inyo. Ganon din sa ating mga katikista at sa mga nangangalaga sa kanila, ang Religious Catechist of Mary sa pangunguna ni Mother Cecil Capiral. Good evening po sa inyo dyan, RCM Sisters. At ito inaantay ko ang pagbabalik ng Dominican Sisters of St. Joseph sa pangunguna ni Mother Domenciana Tenorio, OP. Good evening po sa inyong lahat. Siyempre, sa ating diocese, sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo at ng social media arm ng diocese, ang Sandigan, sa pangunguna ni Father Franz Dison. Good evening po sa ating lahat. Mapagpalang araw ng Biyernes. So, aklat. Bago natin simulan, sama-sama muna tayo. Bago tayo bumuklat ng aklat, tayo muna po ay sama-sama munang manalangin. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming mapagmahal, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong binigay mo na kami ay magkatipon, magkasama sa araw na ito upang pagnilayan ang iyong aklat, ang iyong salita, at ang maisabuhay ang bawat matututunan namin sa iyong aklat ng buhay. Ganon din, Panginoon, sana sa pamamagitan ng pagninilay at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, maisama mo rin ang aming pangalan sa aklat ng buhay pagdating ng panahon. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Yun, nabanggit ko, Father, bukod dun sa aklat na Bible, may aklat pa ng buhay eh. Meron, na nakalagay naririnig yan sa Bible. Mamaya, makikita natin yan. Pero, ano ba una nating bubuksan? Genesis na aklat? Hindi. Huwag muna tayo doon. Lagi na lang kasi yung unang aklat eh. At saka aklat din naman yun, no? Pero dahil nga aklat naman ng mga aklat, yung pinag-uusapan natin, yung Biblia, tingnan naman natin, no? Yung ibang aklat na bihira naman din nating mabuklat. Diba? So, simulan natin dun sa kay Job, no? Sa kwento ni Job. May binabanggit siya sa atin sa 11 na kabanata. Babasahin sa ating 23 talata. Sister Louie. Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat. Yan. Gusto niya pala merong reporter. Kailangan may mag-record nun. Gusto pala niya merong aklat Oo. tungkol sa kanya. Kahit na hindi, tsaka mukhang ang dating hindi siya yung magsusulat. Sana rin may maisulat tungkol doon sa mga sasabihin niya. Pwede namang sana maisulat ko to. Pero no? this time sabi niya, sana maisulat. Oo. Kaya calling for all writers na gusto magsulat para kay Job. Kami na po ang naghahanap. Akala ko, calling all writers na gustong sumulat sa buhay ni Padre Jojo. Hindi mo na kung nagsabi na si Job eh. No? So, naghahanap siya pala ng manunulat. So, yan. At maliwanag sa kanya kapag kasi aklat. No, meron ako narinig dati sa Ano po? isang,
parang proverb yun eh. Pero hindi Pilipino. Oh, sige. Hindi rin kakamali, parang halimbawa, parang Japanese proverb, mga ganyan. Sabi, kapag ka raw gusto mong merong maiwan o magtagal yung memory mo sa mundo, meron kang 3 pwedeng gawin. 3 pwedeng gawin. Yung una ay mag-anak. Okay. So, meron na ako nun. Pinag-iisipan ko yun eh. Oh, hindi ka pwede Para doon. sa'yo, hindi sa akin. Ito naman. Kaya ako, meron na ako nun. Oo. So, O, 3. diba? Ano yung pangalawa? Kasi pagka nakita mo yung anak, Mm. maalala mo yung magulang. Kasi sabi mo, mukha mo kakain. O kung mukha man yan sa itsura, mukha sa ugali, no? Meron na talaga ako niyan. Dahil kamukhang kamukha ko yung Pati mga pangalan nga eh. Oo nga, ipipan nyo din Pinamala eh. mo na eh. O, diba? Oh, sige. So yan. Ano Ikalawa palawa? raw, magtanong ka ng puno. Kasi alam naman natin, ang puno minsan daang taon na. Uy, Father, nakapagtanim na rin ako ng puno. So, 2 points na ako pala. Meron akong 4 na punong mangga na itanim na. Why? Okay. Yung ikatlo, magsulat ka aklat. Magsulat. Kasi nakita mo naman yung ibang mga aklat. Yun lang Biblia eh. Isipin mo, tagal nang nabubuhay, 2,000 taon nandyan. No? Pero makita mo, pati yung ibang mga aklat na nakita natin, yung mga libro na tatagal na rin, di ba? Daang taon na, nandyan pa rin. Para maka 3 points ako. Yung po bang thesis natin ng college, considered na aklat? Hindi eh. Hindi naman kasi pinpublish yun. Pero pinread ko. Hindi ko lang pinread na-publish. mo, iba yung publish sa Yun print. lang. 2.5 lang pala ako. So, yun yung 3 na mag-aaring pwedeng mag Pero at Okay. least meron na akong 2. Yes, tsaka pero yung maganda yun yung sinasabi rin sa atin ni Job. Kasi pagka raw nakapagsulat o naisulat yung kanyang mga sinabi, yun ay mananatili, di ba? Yun yung kasunod, yung sabi, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Di ba? Kasi isipin mo nga, kahit tagal-tagal na, kaya nga hanggang ngayon alam natin ang buhay ni Michelangelo, na Shakespeare, di ba? Kasi naisulat nila eh. At may marites Oo, na syempre. nagkukwento ng buhay ng mga buhay. Di ba? Pati sa atin, yung mga local versions natin. Si Rizal, yung Yes. Spolarium, di ba? Yung mga ganyan. Lahat siya may kwento. Oo naman. Totoo naman. At yun nga, dahil sabi nga may kasabihan, di ba? What is written remains. Yes, no? So, Kaya yun yung ang nasusulat. ikatlo. Gusto mong manatili pa sa mundo, kahit alaala mo, aklat. Ilang pahina po ba kailangan sa aklat? Kahit 4, pwede na. Wala naman sinabi. I-leaflet lang yun. Leaflet lang. Hindi, lalagyan ko naman ng pabalat. Kaya nga. Minsan nung So naman, dinaig ka pa nung programa ng graduation ng school, lampas sa 4 pages yun. Yun lang naman sa akin, nagtatanong lang. Malay mo, may sumulat ng buhay ng Batang Minor TV, makasama na tayo doon, di ba? Anyway, so yun pala yung kay Hope, kaya gusto niya. Kasi alam naman, Meron yung aklat sa online. Facebook. Facebook. Kasi nga, Father, at least yung kay Hope, alam naman natin yung pinagdaanan niya eh. So gusto niya siguro na yung kanyang testament ng kanyang pananampalataya, gusto niya maibahagi din sa iba. Yes, at yun naman din yung nangyayari talaga, di ba? Kaya Yes. nga minsan sasabihin sa atin, kita mo nga si Job, kasi minsan sasabihin natin, yung mga masasama pinarurusahan, kaya naghihirap, yung mga mabubuti, pinagpapala. Pero ang tanong, ba't si Ba't Job si Job? mabuti? Pero naghihirap. Yan. At least naisulat na. Meron ng isang libro si Job. Nandito na. At ang sagot niyan, basahin niya po yung aklat ni Job. At maganda. Hindi naman kayo, maganda po talaga yung kwento ng ni Job. At maganda para makita niyo yung sagot sa tanong ni Father. Bakit si Job? Mabuti naman siyang tao, ba't siya naghihirap? Pag binasa, malalaman natin yung sagot. Siyempre. Diba? So, ang aklat, Father, nito, hindi lang yung kay Job, no? Bawat aklat, ibig sabihin, unang tanong ko sa'yo, o isa sa tanong ko sa'yo kanina, 4 pages. So, hindi pala dapat 4 pages lang. At least dapat marami. So, marami-rami naman. Hindi naman ganun. Kasi, hindi na book yun. Kaya, meron tayong mga maliit na libro ngayon. Oo nga. Kaya nga tawag natin, booklet. Oo, kaya nga. Pero, pag sinabi mo kasing maraming pahina, yung
patong-patong na pahina, parang tumpok o balumbon ng pahina. Hindi na yun. Pagka sinabi natin balumbon, ibig sabihin nun ay yun yung scroll eh. O kaya nga. Paikot. Hindi yun patong-patong kasi patong-patong. Balumbon, pero ibig sabihin, sama-sama Nakarolyo yun. nakarolyo. Nakaikot. Ngayon, ang isang rolyo, isang libro ba yun? Oo. Sa panahon nila ganoon, no? Kasi syempre po, no, sa mga salin po ng banal na kasulatan, yun po yung kinakailangan na isa sa mga titingnan natin. Kasi minsan gagamitin sa atin balumbon, minsan gagamitin aklat. Kasi kaya po yung mga babasahin natin ngayon, una depende po sa salin na ginamit sa hawak natin Biblia. Kalawa po ay pareho naman po kasing tama dahil dati, no, nung panahon ni Jesus, no, at least doon, talaga pong wala naman po silang aklat na ganyan, no, na papahina. Kundi talagang hahanapin nila kung ano yung chapter doon, no, kung saan bahagi. Kasi isahan ganun lang yun. Isipin nyo na lang yun, parang maliit na banig ninyong no, nilululo ninyo. No? So, iniikot ninyo pagkatapos yung gamitin. Pagkakailangan nyo uli, gaganon nyo. So, Father, sa isang balumbon, isang libro yun. Isang libro yun. No, siguro maliban na lang talagang hindi na kaya at sobrang hahaba yun. Puputulin. Kaya nga, di tayo magtataka ba't may isa at ikalawang aklat ng hari. Hari, no? So, isang aklat ng hari, isang balumbon. Yung pangalawang aklat ng hari, isang balumbon din yan. Kaya nga yung makita natin yan, maliwanag yan, doon sa Pentateuch. Yung unang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomy. No, lahat ng yan ay tinatawag natin na mga aklat ni Moises. Pero doon sa isang tawag ng mga nag-aaral, nagpapadalubhasa sa banal na kasulatan, ang pangalan ay Pentateuch, no? Yung Penta 5, yung Chuk, ibig sabihin ng Theukos kasi yun eh. Ibig sabihin ng Theukos ay scroll. Kaya 5 balumbon. Kala ko Pentateuch. 5 chooks to go. Pwede rin. No? Mukhang nagpapahiwatig mayor ka na iuwi sa inyo mamaya. Hindi naman. Sige ka, dumami gastos mo ngayon. Hindi na. 5 pa eh, no? Father, sige, tingnan natin. Saan natin makikita yung balumbon? Yung balumbon ay makikita Bible natin. Meron dyan sa may gawing aklat ng pahayag. No? Binabanggit sa atin. Kahuli-hulihan po yan. Kanina last book. Pinag-usapan natin. Tayo, Doon tayo sa last book. No? May binabanggit po sa atin sa 5 kabanata ng aklat na yan. Babasahin po sa atin yung unang 5 talata. Nakita ko sa kanang kamay nang nakaupo sa trono ang isang kasulatan na nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis ng mga selyo at magbukas sa balumbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, at nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. O, diba? Yun. Ayan. So, sinasabi sa atin, matindi to yun daw aklat, merong 5 selyo o tatak. Selyo, tatak, no? Kasi dati, di ba, alam naman natin, no? Ay kagaya nito, di ba, nung namatay si Pope Francis. No? Tinalian yung pinto, tapos nilagyan ng selyo yun. At hindi yun po pwedeng matanggal doon. Halata mo ngayon, kapag yan binuksan. Diba? So, kaya, yun yung sinasabi sa atin, na eto yung aklat, may matindi. 5 ang selyo. Ali, oo. So, at yun daw hindi basta mabubuksan ng sino man.
Meron lang. Hindi sa mahirap buksan, kundi hindi dapat magbukas. Magbukas. Yung lahat ng nandoon. Mm. At isa lang ang pwede magbukas. Siyempre, yung anak daw ni David. Yes, no? So yan ang binabanggit sa atin dyan, na meron pa palang mga aklat na bubuksan na nga lang, dami pang requirement. Oo. Di ba? Tsaka 5 selyo pa yun. Oo, di ba? Kumbaga Walang sa- susi yan, pero ang hirap buksan. Kumbaga sa makabagong salita, 5 password yan. Tama. Bago mo buksan. Pero ganun pa man, no? Kahit nalulungkot na nga yung si Juan Anghel, na oh. nakakakita Ay, si Juan, oo. sa pangitain, ayun, at sabi, huwag kang magkalala, no? Tahan ka na. May darating Mayroong naman. magbubukas Magbubukas niya. At pag binasa niyo yung Bible, malalaman niyo kung ano yung mga nangyayari kada bukas ng selyo. Meron. Doon lang din, sa Book of Revelation yun, Father. Yes, pagpapatuloy lang lang kalimang kabanata. No? Kaya mag-exciting eh. Kada bukas po nung selyo na yun, may nangyayari. Kaya basahin po ninyo yan. Pero Father, bago natin tuloy, shoutout muna natin yung mga kaibigan natin. Ang dami-daming nanonood sa atin ngayong gabi, oh. Na mga, ito, si Ate Kit Bantige. Kasama niya si Jesning Babaran. Magandang gabi po. Si Huling Huling Sambile. Ayan, si Ruel Santa Maria. Good evening po, Father Jojo, Kuya Pip. At kasama niyan palagi ay si Evangeline. Magkapit bahay sila. Evangeline Frias Reyes, hello. At si Clien Rodriguez, good evening. Ganun din, si Ate Beth Bernal at si Kuya Dennis Bernal. Mag-asawa po yan na membro ng Biblical Apostolate sa Norsagaray. Ganun din si Marita Kapili Kaluwag. Good evening. At kasama ni Marita Kaluwag, nanonood din pala sa atin, Father, ngayong gabi, si Myra Calaguas. Amen. Sister Myra Natividad Calaguas. Yan. Kasama natin yan nanonood. Father, ito pa. Si Carmelita Bernardo. Amen. Yan. Ganun din kay Juanita Arias. Good evening po sa inyo. Kasama rin natin. Uy, andito ulit yung kapatid ng ni Father Boy. Si Tito Jules. Agustin, good evening po sa iyo. At Po, ganun Tito din Jules. kay Marilyn Gomez. So, yan po muna ang ating mga pa-shoutout. Baka ikaw may pa-shoutout ka pa. So, Ngayon, ngayon, wala pa? hindi. Papatiin natin syempre yung mga yung shout talaga natin outside the country. Sige nga. Syempre, shout out tayo kay Sister Vanji Panganiban, Hello. Sister Dolores Magsinos, si Rosa Discares. Binabati rin natin, syempre, yung iba pang mga nandun sa kanilang communities, Uy, no? Syempre, yes. sina Sister Gloria Hernandez, no? Tapos nandun din sina Sister Angie Prodon. Rodon. no? Tsaka pa Si sila Brother Kuya Alex. Arman. Oo, si Brother Arman Bernardo. Yes. At Sister Christine Sister Austria. Christine. Tapos, syempre, kasama sina Brother Phil Marcelino. Hello po. No, sa inyo po, Brother Edgar Magsino. Salamat po. Yan. Thank you po. Yan, ako. Marami talagang mamaya balikan natin yung yung mga housemates natin. Yes. Sabi mo, nung nakaraan, may ticket sila pagbate. Pag nakabasa, tsaka babate. Nakabasa na. Nakabasa na. Paano ba yan? Di pabatiin na natin. Baka may Sige nga. babatiin. Wala. Wala kayong babatiin. Nakagalit ko po dyan, binabati ko. Mike po, di kayo narinig na mga galit niyo. Ulitin mo, Tita Kapel. Hello po, mga kagalit ko po, peace po. Bati-bati na po. Ayan, yan naman, Ayan. yan ang literal na Oo. nabati. Nakipagbati. Yan talaga. Hello, Ate Christy. Nakasama na ako sa Verbo. Yan. Ayan, syempre Sister Christy Fabro, siya ang ating parochial Biblical Apostolate Coordinator. Yan. Ako, maraming salamat po. Sige. So, ituloy natin, Father, na nakakadalawa na tayo. No? Aklat ni Job at yung nakabalumbon. So, Ito, gusto ko to yung kasunod eh. ay, madalas din tong hindi nababanggit, nababasahan. Oo, madalas, pero bihira siya mabanggit. Pero gusto ko yung kwento nito eh. Siguro once in a year naman or twice a year nababanggit tong kwento na to. Mhm. Oo.
Gusto ko to kasi very relate doon sa lalo Relate sa ating much mga ba? oo, doon sa ating mga lectors. Yan. Siyempre. No? So tingnan yan natin. Babasahin nga natin yung mga mula sa aklat ni propeta ni Nehemias. mula sa aklat ni Nehemias, ikawalong kabanata, no? Babasahin po sa atin unang 4 na talata. Nakabalik na sa kanilang bayan ang mga Israelita nang mas tumapit ang ikapitong buwan. Nang unang araw, nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan ng binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat na gulang. At pawang unawa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig at nakinig ng mabuti ang lahat. Nakatayo si Ezra ang tagapagturo ng kautusan sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Nakatayo sa kanan niya si Matias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maseyas. Sa gawaing kaliwa naman sila Pedayas, Misael, Melkias, Hason, Hasbadana, Sakarias at Mesulam. Ayan. Yan. Diba? So binanggit na sa atin kung ano yon. Meron daw isang aklat na talagang sinadya pang puntahan ng lahat doon sa liwasang bayan. Nagpatawag ng isang pulong na pangkalahatan para lang basahan sila ng aklat. Yan. No? Siyempre, yung aklat na binabanggit natin ito rin yun. So, Father, doon nakabase yung isa ba yun sa basehan kung bakit pagka nagbabasa ka na ng mabuting balita, lahat kami nakatayo? Oo, nakalagay dyan. Tapos relate mga taga-panderito. Sige Sabi nga. nga rito Ano sabi? Isipin mo, binasa raw yung banal na kasulatan Mhm. mula umaga hanggang tanghali. O bakit relate? Malapit na po tayo dumating doon sa ganong kahaba. Baka lumipat na iba, Father. Natakot mo ba, Father? Hindi naman. Hindi naman siguro. Pakaiksi, no? Oh, napakaiksi daw, Father. Oh, Ano po may say, yung reading o yung sermon? Silo naman, hindi mo na kumabot kalahating oras pero. Hindi ba? Hindi. 29 minutes. 29 minutes lang. Tumawad ka pa talaga ng isang Hindi minuto. umabot nun, mga 20, 15. Ayan. At least dito, Father, nakita natin ng malinaw na merong isang aklat na katulad ng nagaganap pag nagmimisa. Ang taong bayan nakikinig at nakatayo at nakikinig doon sa pagbasa ng aklat. Paying attention, sabi nga Ayun Tito nga yung Open. pinakamagandang sa pagsasalarawan nito, di ba? Parang gusto sabihin, hindi lang basta to yung aklat na to, hindi yan yung babasahin mo mag-isa na kaganyan. Mm-hmm. Hindi, binabasa. Alam mo yung iba, yung ginagawa rin ng mga storytellers na nandun yung mga bata na nakaupo riyan, tapos na binabasahan naman, hindi naman niya gawa-gawa yung kwento binabasa niya, di ba? Pero lahat nakikinig. Di ba? At ang sabi nga sa atin, sa isang entabladong ginawa para sa pagkakataong yun. Talagang para basahan. Para doon lang, para basahan ng aklat. O, di ba? May purpose at talagang dapat napapansin natin. At ito, Father, malinaw na basihan ng isa sa mga ginagawa natin ngayon tuwing nagsisimba. Hindi Kaya lang po pag-araw ng linggo to, ha? Kaya yung basahan na yun, pang dun lang talaga sa aklat na yun. Doon lang, yun lang ang purpose doon. Hindi po pwedeng dyaryo basahin mo ron. No? Kaya yung pang-artista ng mga magazine.
Pang-artista. Di ba may mga magazine pang artista? Ah, meron Pwedeng ba? basahin mo ron, o kaya pocketbook mo. O, Ganun. talagang ano lang, yung salita ng Diyos o yung Biblia. Kasi sinadya yung gawin para ron. At ayun, ito binasa ng malinaw Yan. ni ano na At kaya yan, para shout doon lang. out sa mga lectors at maliwanag yan ha. Binasa raw ng malinaw. Malinaw po ba? No, dapat malinaw po tayo magbasa. Yan. Yan. So, yan ay galing naman doon sa ano, sa aklat na hindi madalas mabanggit na ba, Nehemias. Aklat ni Propeta Nehemias. Okay, at least ngayon na nakita natin sa usapang aklat, may aklat pala si Propeta Nehemias. At may kwento Hindi din. hindi siya binabanggit na siya ay isang propeta rito. Siya ay aklat ni Nehemias. Aklat ni Nehemias? O yan Diba? aklat. So, yan, aklat ni Nehemias. So, yan. Kaya, pero siya ay isa kasing pari, no? So, siyang Levita. Ah, Dahil kaya pari. natin sila ni Ezra. No? So, yan, maliwanag dito. Si Ezra ay dalubhasa sa kautusan, diba? So, siya raw yung tumayo, no? So, yan, si Ezra isang saserdote at dalubhasa sa kautusan. Makita natin yon sa unang talata pa lamang. Okay? So, yan, binabanggit na po sa atin yan dito kung gaano merong mga aklat pala, no? Yung sabihin, yung mga aklat hindi pare-pareho ng karangalan. Di ba? Merong okay lang na kahit sa mo ilagay. Oo. No, meron din kahit na ikaw lang magbasa, mag-isa. Meron para ipahayag sa lahat. Para ilagay sa isang sadyang luklukan. No? So yan yung aklat na pinag-uusapan natin. Ano pala yun, no? Hindi basta-basta aklat. Mm-mm. Katulad ng sinabi mo kanina, hindi porke may pabalat, aklat na. Mm-mm. Hindi porke may maharaming pahina, aklat na. So, may kanya-kanya palang kategorya. So, ituloy pa natin. Sige, Father. Yes. Para mas lalo nating maunawa tong aklat na ito. O, tingnan nga natin to. Ito pa, isa. May edible. Ano, edible? Oh. Kasi, di ba, minsan, naalala mo yun, nung bata tayo, gusto mo raw hindi makalimutan yung laman ng aklat. Unanin. Tunanin. Unanin. Oo. Di ba? Ito, may mas matindi. Ginawa mo ba yan? Yata. Di ba, matandaan eh. Oh. No? Ano mas matindi? Kainin mo. Aklat, kakainin. Ikaw naman. Subukan mo. Tingnan natin. Tingnan natin, ha? Yan, babasahin natin yan. Mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. May binabanggit sa atin sa 3 kabanata at babasahin sa atin unang 3 talata. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Mga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain nga ang aklat. Kasintamis ng pulot-pukyutan ang lasa nito. Kita mo, may flavor pa, honey. Wow, honey flavored. Ang alam ko, ikaw lang yung honey. Bago maging mayor, honey muna. Ngayon, mayor na lang. Hindi, may honey pa din sa mata ni Mayor. Oo. Ganun ba yun? Oh. Kasi nilalangaw ka na. Honey bunch nga daw. So, ito may flavor. Kaya makakain niya talaga yung aklat pag may flavor. Kahit gusto mo, Isa-isahin mo. bigyan kita ng honey, tapos aklat, tapos papakain kami sa'yo. Hindi, isulat mo na lang sa ostya para mas No, pero yan, maliwanag yan. Sinabi sa atin, kunin mo at kanin. Pinanganga pa. Ngumanga raw Ngumanga siya na para ba siya? kanin. Aba, hindi, ayaw pa niya siya yung susubo, Oo, isusubo sa kanya. O isubo sa kanya yung aklat, no? At sabi pa, hindi pwede konti. Buo. Abay, sabi, magpakabusog. Magpakabusog ka, kaya ubusin mong lahat yan. Oo, di ba? Yan, maliwanag yan. No? Na parang ang gusto kasing sabihin dito, kung tatanggapin mo yung salita ng Panginoon, di ba? Magiging bahagi ng pagkatao mo. Abe, yun, literal na literal. Yung kasing pakikinig, hindi natin ganong nakikita kung talagang pumasok o hindi. Pero sa mata rin, pag nakita mo, hindi mo alam kung pumasok o hindi. Kasi may mga pagkakataon, doon ka nakatingin, akala mo nakita ka tuloy. Di ba? Minsan,
sabi mo, hindi niyo ako nakita. Doon Eh, nga kayo ayun ako. nakatingin sa may akin eh. Kaya nga. No, kasi hindi nga naman natin nakikita kung sino naman talaga yung nakita ng tao. Kasi nakaganon lang yung mukha, hindi mo naman alam kung napakalayo pala ng Oo. tingin, di ba? Lalo't naka-shades. Di ba? Hindi mo nakita yung mata. Pero, pagkapakain, ano mo talagang pumasok sa katawan? Di ba? Pero Father, consistent talaga na honey flavored yan. Kasi, doon sa last book din itong ng Bible, inulit-uli yan. Pero, merong twist. Ayun. Di ba? May twist of lemon. Oo. Di ba? So, tingnan nga natin yan. May binabanggit pa sa atin doon sa 10 kabanata naman ng aklat ng pahayag. Parang medyo hawig dito, no? Pero may sinasabi sa atin tungkol dyan. Babasahin po sa atin, 9 hanggang 11 talata. 10 kabanata po, no? Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura. Ngunit sa iyong bibig ay kasing tamis ng pukyutan. Kinuha ko nga mula sa kamay ng anghel ang maliit na aklat at kinain ko ito. Matamis nga iyon, parang pukyutan sa bibig. Ngunit ang malunok ko ay may pumait. Pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, kailangang ipahayag mo muli ang mga propesya tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari. Yan. No. Hindi twist ang lemon yan. Oo. No, ampalaya Ang twist. pait. No? No, kasi ito yung tinatawag natin, 'di ba? Meron din tayong term bittersweet. Bittersweet. Yes. 'Di ba? So, ito yung sinasabi sa atin na hindi talaga minsan parang attracted tayo yung mata natin kasi, 'di ba? Attracted. Maganda yan tapos tayo naman kakagat. Nung makagat natin, Iba pala. lalo na makain na natin, may iba palang dating, no? Kaya yung iba sa atin talaga hindi nagugustuhan. Pero kapag tiniyaga natin yun yung magdudulot sa atin ng kabutihan. Diba? Parang ganun. Simple lang, ang palaya. Marami may ayaw niyan. Diba? Pero ang daming benefits niya. Maganda dinudulot sa katawan natin. Tama. Diba? Ganun din ang ang salita ng Diyos, Father. No? Yun ang ibig parating. Yung salita ng Diyos, pagka tinanggap mo, madaling i-receive sa tenga. It's sweet to the ears. Pero pagka isinabuhay mo na, yun na ang challenge. Yung pait, nandun na. Tsaka, di ba, para lang yan, yung iba sa atin sasabihin, tuturo ng pare, mahal kayo ng Panginoon. Sino ba hindi matutuwa nung mahal ka ng Correct. Diyos, no? Tapos biglang sinunod na. Kaya nga, dapat ganito rin ang gagawin natin. Tutugon tayo sa pagmamahal. Patayin na. Lalo pagka sinabing, mahalin mo na ang iyong kaaway. Oo, nako, patayin na tayo dyan. Balik na naman sa kaganyan. Back to you. Back to you! Diba? Diba? So, yan. So, mahirap talaga. No? Actually, Father, ayoko nang sabihin mahirap eh. Challenging po talaga yung pag tinanggap mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay. Challenging talaga pag isinabuhay mo na. Kasi marami diyang sinasabi na maganda sa atin. Pero pagka isa sa buhay mo na, yun na yung challenge. Mahirap na. Yes, kaya pumapait para sa atin. Yun yung term na ginamit doon sa Revelations. Pero simple lang naman yun eh. Sabi, pagka sinubo mo, matamis. Pumapait sa tiyan eh. Kung medyo gusto mo, medyo mawala ulit pait, kumain ka ulit. Tatamis ulit. Papait nga lang uli ron. Kaya kain ka lang ng kain. Yun. Di ba? Kaya araw-araw, magbasa po tayo ng Bible. Banda huli, pag nasanay din kayo doon, matamis na Matamis na lasa yun. sa'yo. Oo. Matamis na. Father, ito nagtataka ako kanina sabi mo sa akin, merong isang topic dito. Nagtataka ako, sabi ko, ba't ano naman kinalaman ng mayaman tsaka ng libro, ng aklat? Oo, kasi may binabanggit sa atin dyan na, sige nga, tingnan natin. May mayaman tsaka si Lazaro. Oo. No? Tapos namatay si Lazaro, nakalating tapos pati yung mayaman.
Tapos binigyan tayo ng kung ano nangyari sa kabilang buhay. Oo. Diba? Naghihirap yung mayaman, no? Tapos ganyan. Si Lazaro, nandun sa piling ni Abraham. Tapos may binanggit sa atin dito na hindi man tuwirang binanggit yung aklat. No? Pero ang gusto sabihin sa atin, yun nilalaman ng aklat. So, nandun sa 12 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Babasahin po sa atin, 27 hanggang 31 talata. Yeah. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ayan, di ba? Sinabi yung mga sinulat ni Moises, isang yung susulat yun. Siyempre, sa aklat. Diba? O, yun yung aklat na pinag-uusapan natin na dapat daw, no, gusto kasi itong mayaman, papuntahin nyo na po ron at siya na magkwento. Sabi naman ni Abraham, hindi na kailangan kasi meron naman mga sulat doon. Hindi raw sapat yun. Sabi, mas maraming ang tinuturo yun kaysa doon sa pagpunta ni Lazaro. Tama. Di ba? Hindi nila kayang tanggapin yun. Ano pa kaugnayan nitong sasabihin itong si Lazaro? Di ba? Kaya muli, no, binabanggit po sa atin kung gaano kahalaga ang verbum, ang aklat na ito. Kasi dapat daw ito pinaniniwalaan natin. Hindi yung laging ang hahanapin natin yung mga mahimala, yung mga hindi pangkaraniwang po pwedeng mangyari sa buhay natin para lang tayo maniwala. Tama. Diba? So, ang sabi sa atin, nakalagay na nga rito kung ano yung laman, sinabi na rito kung anong gusto ng Panginoon, sumunod na tayo, paniwalaan natin. Kasi minsan, Father, ang gusto nang mangyari, magic lang eh. Hanggat hindi ano ba yung ng magic? Ang dating sa'yo ng magic, hanggat hindi pleasing sa yung mga mata, hindi mo gagawin, hindi ka susunod. Ganun yung mga nangyari sa mga Israelita Lagi silang nag-aantay ng pleasing to the eyes. Kakaiba. No? Tapos ayun na sa nga. atin, ganun pa rin naman Sa ngayon, no? Selfie lang tayo dyan, di ba? Mapakita ko, ang galing ako rito. Galing dito ako sa nagkaroon na simbahan. rito. Oo. No? So, Mga dapat picture hindi na- naman laging, yun lang yung sadya natin, no? Yes. So, dapat maging malinaw po sa atin, yung pananampalataya natin ay buhay, mayroon mang Tama. himala o wala. Tama. Kasi kung tutuusin, bawat araw, himala. Totoo, Father. Hindi lang dapat tuusin. Dapat yun ay i-declare natin tayo bilang mga Kristiyano. Yung kaninang umaga, pagmulat ng mata, it's already a miracle. Blessing na yan naman. Hindi mo na kailangan pang pagdudahan kung blessing ba ito o hindi. Kung naririnig mo kami ngayon ni Father, nakakapanood ka nito, it's a blessing. Kasi buhay ka pa. At nakaririnig ka. At nakaririnig ka. At walang ibang dapat gawin kundi i-share mo yung pinakikinggan mo para mas maraming makarinig sa salita ng Diyos. Share your blessings. Yes. So, yan ang ganda niyan. Alam mo, Father, sa lahat-lahat ng yan, pag ginawa natin yung matamis na naririnig pero mapait sa sikmura, pag ginawa natin, sure ako, yung pangalan na yan, pangalan mo, makikita yan sa aklat ng buhay. Yan yung sinabi natin kanina. Oo, kanina, mare-register. Ang sarap kayang marinig na, yung pangalan mo nandito sa Book of Life. Naka-reserve na ron. Isang chapter. May reservation. At hirap lang. Mahirap ma-attain yung reservation. Hindi. Ano din? Hirap na nakalagay. Urgent. Ha? Napakahirap naman nun. Ngayon na raw, ASAP. Hindi pa. Wag mo na. Na,
Sa tingnan natin, may nakalagay dyan sa Aklat ng Pahayag, 3 kabanata, 5 talata. Yeah. Ang magtatagumpay ay gagamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kaniyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kaniyang mga anghel. Ayan, o diba, maliwanag yan, binabanggit sa atin, may aklat ng buhay at isusulat daw doon yung pangalan natin. Yes. Ayan. Napakasarap pangarapin na mapabilang yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Mahirap yun eh, nandun ka na, nakapila ka na kay San Pedro. Kasi sabi, ano yung pangalan nyo? Wala. Ano uli pangalan nyo? Tinam sa open. Dito po, sa gawin pong ganito, ano ho ba yan? Per taon po ba yan? Ano? O alphabetical? Alphabetized po. Iba to. Nako. Baka ho per parish. Tingnan nyo nga, baka wala pa talaga. Oo, Sa ganito po. Oh, di ba? Yun ang masarap na ano, yung isang buklat lang. Oh, di ba? Isang buklat lang sabihin sa pen, uy, teka, kababasa ko lang sa buhay mo, nakasulat ka dito. Oh, di ba? Nadedo na agad. Hindi pa na-register. Nandidilat ikay pangalan mo rin. Oo. Kaya nga ano napakaswerte ng mga yung mga ang pangalan walang kaparis. Walang kapangalan. Oo. Eh, di ba, tayo experience natin dito sa, alam mo, sa NBI, kuha kang clearance. Nako, hindi ko po makukuha kagad to. I-clear muna natin, titingnan, may kapangalan po kayo. Oo, na-report. Diba? Meron kasing na-report yung isang guardian angel dito, yun daw alaga niya. Oh. Yun. Yun ang masarap pangarapin, yung masulat ka doon. Paano ka masusulat doon kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Kasi sa pagbabasa po ng Biblia, ng aklat na ito, makikilala mo si Jesus. Di ba? Ako po, share ko lang, Father. Nung una, ang pagkakakilala ko, Jesus parang magician. Pag may kailangan ako, parang genie, hihiling ka, dadasal ka, hihiling ka, bibigay sa'yo. Ngayon, kung nagbabasa ka ng Bible, makikilala mo, hindi pala genie si Jesus. Hindi pala yung hilingan ng wish. Yun pala ay kusa niyang binibigay. Hindi mo lang nakikita kasi iba yung iniintindi mo. Kaya pag magbasa po tayo ng Bible, makikita natin yung kailangan natin na ibigay na pala. Di ba? Naibigay na, hindi mo pa nakikita. Yun. Kaya magbasa tayo ng Bible para makita natin kailangan natin. Tapos, masulat ka sa aklat ng buhay. Amen. Yan. Amen po ba? Amen. Amen daw. Sabi nila. Kayo po, amen po ba sa inyo yun? Sana amen din. Sana po meron kayong napulot, no, sa ating munting kwentuhan ngayong araw ng Biyernes. Father, baka naman pwedeng pagdasal mo kami para masulat na ni San Pedro yung pangalan. Pero San Pedro, wag niyo po muna babanggitin. Sulat niyo lang. Sulat lang po. Wag, reserve lang, reserve. Tunay kayo mga susunduin mo ngayong araw. Hindi, reserve lang tayo sa aklat. Wala mo nang sunduan. Sabi ni San Pedro, oy, tamang-tama. Tamang-tama, may chapel ako dyan sa lupa. Yung St. Peter Chapel. No, diba? Hindi po, reserve lang kami. Reserve lang muna kami. Oo. Ayan. Sige, Father, pag-pray mo muna kami. Sa tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita na aming tinatanggap sa pamamagitan ng banal na aklat, ang Biblia. Maraming salamat din, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng iyong mga aral sa amin, ang amin ding buhay ay nagiging isang bukas na aklat na mababasa ng lahat para sila rin ay mamulat tungkol sa iyong mga aral, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. At tinihiling po namin, Panginoon, na kami patuloy mong tulungan upang ang aming mga pinagsisikapang ito ay higit na magkaroon ng bunga na inaasahan. At ito ay maghatid sa amin sa iyong piling balang araw sa kalangitan dahil ang aming mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Palain kayo na ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat po sa aming guest, kay Tita Ovel, kay Sister Aimee, Sister Patty, and Sister Louie. Yan. At sa aming... Imelda po. Aimee. Ay, inayin na. Oo, ay, Hinahingay niya Imelda eh. Aimee. Kasi gusto niya medyo... Baka hindi po makita sa Ay, may susulat ni San Pedro, tama yan. At sa inyo po mga nasa kanikilang tahanan, maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa amin. Sabi nga namin, sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and good night.